tandaan po natin na noon pa sinabi na niyang may plano siya na tumakbo. Nagkataon lang na kahapon kinumpirma niya yung dating sinasabi niyang plano. Maganda yung timing niya kasi Ash Wednesday, panahon ng pagninilay-nilay, pagsusuot ng itim kung kinakailangan. Tapos tinanggal din niya yung OVP seal kasi apparently feeling siguro niya o ng mga handler niya na personal itong decision niya. Pero hindi dapat kalimutan din ng sambayanan na may mga kailangan pa niyang sagutin sa usapin ng mga iba't ibang paratang lalo na sa di umanong paggamit ng pondo ng sambayanan, particular yung confidential and intelligence funds. Kaya itong announcement niya, hindi dapat ito maging hindrance para sa tuloy-tuloy na pag-usad po sana ng mga impeachment complaint. Gaya ng nabanggit ninyo, umabot na sa 4 yung mga reklamo. Inaasahan na uusad po sana ito at magkakaroon ng resolusyon sa malapit na hinaharap po. Opo. Magkakaroon po ba ng malaking impact doon po sa kanyang kandidatura yung mga impeachment complaint na kasi hindi lang isa kundi 4 na nga po yung na-file sa kanya na impeachment complaint. And sinasabi nga po ng ating mga kababayan na naaabot pa yung mga impeachment complaint na ganito kung hindi pa po talagang totally may impeach si Vice President hanggang dumating yung talagang eleksyon. Oo nga eh. Pero pwede namang mabilisang ma-resolve ito nang hindi kinokompromiso yung quality ng mga diskusyon. Ang kailangan lang po natin tandaan sana rito, may kailangang sagutin si Duterte lalo na napakaraming isyong ibinato sa kanya. Pero ang isa sa mga pinakamahalagang issue rito yung paggamit ng kaban ng bayan. Pinag-uusapan natin dito more than 650 million or so confidential and intelligence funds na hindi natin alam kung ano nangyari. Alam mo, Bombo Jane, kung sinagot lang niya ng matino yung mga tanong sa pagdinig sa Kongreso, hindi na sana tayo aabot sa ganitong klaseng mga issue, lalo na't impeachment ang pinag-uusapan natin. Sa isang banda, totoo naman, kahit naman sino may karapatang mag-announce ng intention to run for president, nothing prevents the likes of Duterte. Pero itong mga pagkakataong ito, Bombo Jane, ang nagpapatunay din na kailangan natin ng mga election reform, lalo na yung anti-political dynasty law. Kung magte-take effect ito sana sa 2028, hindi naman pinagbabawalan yung mga Duterte na tumakbo, pero isa na lang sana. Assuming na hanggang 4th degree of consanguinity at hindi po pwede yung simultaneous holding of positions at yung dynasty succession na tinatawag. Bobo Jane, dapat yung mga reforma hindi po kalimutan at ang panawagan natin sa sambayanan, kailangan po sanang tuloy-tuloy yung ating pag-demand, not just for transparency and accountability from our officials, kundi pati na rin sa pagpapatupad ng mga kinakailangang batas para mareforma po yung ating election system. Opo. So tingin natin, sir, ano yung dapat na i-consider na ng ating mga kababayan given those issues sa mga Duterte and even on other officials po natin dito sa ating gobyerno? Napakarami, napakaingay po ng politika dito sa Pilipinas. Ano ba yung suggestion po from the election watchdog dun sa pagpili na magiging i-elihir po or i-elect na mga officials for this coming presidential race po, sir? Una sa lahat, yung election reforms dapat maipatupad. And even in the absence of election reforms, dapat talaga piliin natin yung mga leader na talagang magsisilbi sa kapakanan ng sambayanan. Sana wala na yung mga dinastiya na yan kasi malaking sakit ng ulo yan eh. Kahit sa usapin ng mga flood control projects corruption, allegedly, mga pamilyar na apelyido yung nakikita natin, mga dinastiya, tapos ang medyo ironic pa yung mga pinaka main character o yung ilan sa mga main character
na akusado sa flood control scandal, mga party list representatives pa man din. Di ba dapat ang party list system sisilbi sa interes ng sambayanan, pero apparently hindi siya nangyayari. Kung sino pa yung pinakamayaman, kung sino pa yung pinakamakapangyarihan, sila pa yung may interes sa sistemang party list. So yung mga yon kinakailangan po talaga. Kumbaga, ulitin natin kahit naman sino pwedeng tumakbo bilang Pangulo, pero dapat may limitasyon na rin. At sana sundin na rin natin yung nakasulat sa saligang batas kasi ito yung mga klase ng limitasyon na kinakailangan para hindi magpatuloy yung pamamayagpag ng mga mayaman po at makapangyarihan. Opo. Sir Danilo, meron po bang impact yung early announcement? Kung merong impact doon po sa mga kababayan natin, meron din po bang impact doon po sa tatakbo din na mga presidential politicians this coming 2028? Kasi matunog din po yung pangalan. For example, dati pa, even po nung una pa lang si former Vice President Leni Robredo, which is mayor po ng Naga ngayon, would this have an effect sa mga tatakbo po? Marami kasing nagpahayag din po ng interes sa pagtakbo as president ng ating pong bansa ngayong darating na eleksyon. Siguro linawin lang natin, bagamat mas alam mo siguro kasi taga-Naga ka, sa pagkakaalam ko si Robredo ay wala pang sinasabing plano para tumakbo, and in fact minsan mixed signals one moment sasabihin niya wala siyang interest, the next minute naman yung mga aliado niya sinasabi na kino-consider daw niya. Siguro magandang marinig mismo kay Robredo kung ano yung plano niya. Pero in terms of impact, tama ka, more or less may idea na tayo yung at least yung isa sa mga nagpaplanong tumakbo, whether or not merong makakatapat siya na kasing lakas niya o mas malakas pa sa kanya, tingnan natin. Pero ang dapat din nating subaybayan dito yung mga tinatawag na inflection points o milestones na kailangang pag-isipan ng mabuti. Kasi tandaan natin, minsan yung politika natin napaka-unpredictable. At the very last minute ay talagang may mangyayari, whether hindi ka nais-nais o kanais-nais na magpo-propel sa kandidatura ng isang tao. Kasi yun yung nangyari kay Noynoy Aquino halimbawa dati, walang planong tumakbong Pangulo, pero nung unfortunately namatay ang nanay niya na si Cory Aquino, siya yung nagkatapult practically to the presidency. So yung mga yon dapat din nating tingnan. Bagamat iba ang kalagayan ng mga Duterte sa kasalukuyan kasi sila nahaharap sa iba't ibang mga kaso. Yung tatay niya nakakulong ngayon sa ICC at magkakaroon ng confirmation of charges by next week. Tapos yung si Sara Vice President Duterte naman ay nahaharap hindi lang sa isa kundi sa 4 na impeachment complaint. Huwag nating kalimutan may plunder cases din siyang kinakaharap sa Office of the Ombudsman naman. At least 2 sa aking pagkakaalala. So mga seryosong kaso ito at kailangan talagang masigurado natin na may hustisyang ibibigay lalo na sa mga pinagkaitang sambayanan. So hindi dapat makaapekto yung gulong ng hustisya dun sa kanyang announcement right now or kahapon hinggil sa plano niyang tumakbo sa 2028. Opo. Sir, sa tingin po ba natin, nakikita po ba natin yung sinasabi ng, or yung reaction ng ilan sa ating mga kababayan na sinasabi na the Dutertes are using the sympathy ng mga Pilipino parang pagmamakaawa or pagpapaawa para po dun sa mabigyan pa rin sila ng suporta. Kasi yun na nga, given na din po yung sitwasyon ni former President Duterte and yung mga cases niya and itong ang pang-apat po na impeachment complaint na wherein regarding po doon sa hindi pag fully disclose ng kanyang mga assets or yung salin. So, are they using sympathy para po na makakuha ng maraming suporta po sa mga Pilipino? Marami silang ginagamit, kasama na rito yung simpatya, to some extent, yung iba pang mga taga-suporta ni Duterte, pati disinformasyon ginagamit para masigurado
na may maniniwala sa kanila kahit batay sa kasinungalingan yung paniniwalang mga ito. Kung paniniwala mang tinatawag yung mga bagay na to. Kumbaga yung appeal to emotion, hindi naman bago yan. Kung titingnan natin yung ilang mga inflection point recently, halimbawa sa US elections, noong nagkaroon ng assassination attempt laban kay Donald Trump, yung tinamaan yung tenga niya, at nakitang dumurugo ito sa harapan ng entablado, naging effective optics ito to turn the tide ng election in his favor. Tapos yung hindi magandang performance ni Joe Biden sa debate niya with Donald Trump, talagang nag-reorganize at nag-regroup yung Democrats to the point na ang iniharap nila kay Trump, bagamat malakas na kandidato, hindi kasing lakas ng inaasahan nila. At kahit na napakaraming felonies at charges laban kay Donald Trump, marami kang pwedeng sabihin against him, siya pa rin yung nanalong kandidato. Kumbaga, yung Pilipinas parang ganyan din eh. Stranger things have happened in Philippine politics. Kaya nga, minsan yung biruan kahit yung delikadesa, wala na yata sa bokabularyo ng ilang mga politiko sa kasalukuyan. Kasi sa sobrang daming mga iskandalong kinaharap ng mga politicians natin, ba't wala pang kahit isang, well, mangilan-ngilan yung nagre-resign lang sa kanila, pero ito ay dahil pa sa pressure mula sa kanilang mga partido, hindi pa dahil sa public pressure by itself. Ang mga nag-resign lang mula sa kanilang pwesto, sina Escudero lang, tsaka si Romualdez, pero hindi necessarily umalis mula sa Senado, kundi yung mataas na posisyon lang nila sa Senado at Kamara yung pinagbitawan nila. Si Zaldico nag-resign bilang miyembro ng Kongreso, pero that's about it. Hanggang dun lang. Kasi parang kailangan niya mag-resign, otherwise kailangan niyang mag-report for duty matapos yung kanyang leave of absence or bakasyon, kung ano man yung terminong appropriate dahil sa kanyang pag-abroad. So kumbaga mas circumstantial pa yung resignation. Hindi yan parang sa Japan na magre-resign ka kasi nabigyan mo ng masamang pangalan yung institusyon na kaya nabibilangan mo. Kaya nga sinabi ko kanina, yung usapin ng delikadesa, parang wala sa mga politiko sa kasalukuyan. And in that respect, dapat sinisingil din po sila. Opo. So parang ang style po kasi ngayon with these issues na itatatak po yung pangalan nila sa kaisipan ng mga kababayan natin. Kaya Exactly. yun na yung naaalala nila during the election. Ay, ito na yung iboboto ko kasi ito yung kilala ko. Ito yung merong mga nagawa, ito yung merong mga matunog yung pangalan. Oo, tama ka. Kaya nga all the more na dapat baguhin yung mga ganong klaseng mindset. Kasi wala namang problema, alam mo Bombo Jane, kung nakakatulong yung mga politiko. Pero kapag masyado na silang matagal sa pwesto to the point na wala na silang second liners at yung mga papalit sa kanila ay miyembro rin ng kanilang dinastiya, these are very, very counterproductive as far as our social development would be concerned. Sinasabi kong social development bilang termino kasi sa totoo lang kung ikaw ay tunay na leader, dapat nagde-develop ka ng mga second liner na hindi kabilang yung mga kapamilya mo na may sariling interest din na na gustong gawin or ipatupad. Kaya para sa akin, ang marka ng tunay na leader, kumbaga kukuha ka from your ranks, pwedeng sumusuporta sa iyo, pero sana hindi mo ka mag-anak. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya sana sa mga darating na panahon, sa mga medyo ano pa naman marami pang buwan mula ngayon hanggang sa ating halalan sa Mayo 2028, dapat pong maipatupad na yung necessary reforms. Lalo na po yung anti-political dynasty law at saka yung genuine party list reform law. Yung hybrid system pwede rin i-consider natin bilang affirmative action as far as election reforms would be concerned as well. Okay, from the kontradaya po, Sir Danilo, nagtatanong rin po ba tayo if saan galing yung mga rankings ng Vice President? Kasi mataas po yung ranking niya on the presidential race na sinasabi po na pinapalabas ng kanilang grupo.
Yeah, magandang tanong yan. Siyempre tayo, magre-rely lang tayo dun sa mga reliable na mga survey. Pagka may mga claim yung mga political party na may sarili silang mga internal survey, syempre papakinggan natin, titingnan natin yung dokumento o yung mga datos nila. Kaya lang at the end of the day, we have to look at the more reliable surveys, yung mga may track record talaga. At doon tayo magdedepende. Kasi parang academic inquiry rin yan, pag hindi dumaan sa masusing peer review at walang masyadong magandang reputasyon, yung mga halimbawa, mga journal na na ginagamit natin bilang source of information, medyo mako-question yung datos na hawak natin. Kaya dapat ganun din yung ating mindset. At sa media naman, mas maganda talaga i-cover lang natin yung mga datos na mula sa mga kapani-paniwalang sources po of information. Opo. Siguro sir, ano na lang yung mga dagdag na paalala po natin sa ating mga kababayan na given on the political issues po na nangyayari dito sa Pilipinas na supposedly nga po yung sinasabi natin na dapat yung mga politiko natin sa gobyerno, sila yung magkakampi pero tayo-tayo pa rin po yung mga nag-aaway-away sa posisyon. Ano na lang yung masasabi po natin and paalala sa ating mga kababayan ngayong darating pong eleksyon? Siyempre po, dapat patuloy pa rin tayo maghanda, magbantay at kumilos. Siyempre, wag tayo magpa-apekto sa disinformasyon na ginagawa ng iba't ibang mga grupo. At saka, siyempre, kung kailangan natin ng something more relevant to do sa darating na linggo, sa next week, February 25 to be precise, mangyayari po yung komemorasyon ng EDSA, yung sinasabing People Power 1. Tandaan nating sa ating sama-samang pagkilos na patalsik natin ang isang diktador at ang anak niya ngayon ang siyang nanunungkulan sa kasalukuyan. Kailangan po nating tandaan yung mga nangyari noon para po yung lessons ng EDSA ay patuloy nating yayakapin. Kasi sa ating sama-samang pagkilos na mangyayari po yung pagbabagong ninanais po natin. So, yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay po ang Bombo Radio Naga. Opo. Maraming salamat po, Prof. Danilo Araw ng Kontradaya, ang ating pong convener. Maraming salamat, sir. Ingat po.